And jaran! Nagluto si Tita Wena ng napakasarap na chicken fillet with a twist of pineapple chunk and many more. Ayan guys, at kung paano nga ba lutuin yan, halika na, samahan nyo si Tita Wena na magluto. Look at that. Sarap. Delicious. Ayan, halika na. Lutuin na natin yan. Let's cook! Delicious. Hello everyone! Welcome back to my channel! And yes, this is Tita Wena again. At today ay samahan nyo ako at tayo ay magluluto ng chicken fillet with the twist of pineapple chunk and many more. Yes, halika na at samahan nyo kami. Napakasarap nito guys. It just looks like simple, but I'm telling you, you will fall in love with the taste. At syempre, sa outcome ng ating pagluluto ay samahan nyo ko para malaman natin kung gaano nga ba kasarap ito. At ito nga yung ating mga gagamitin sa ating pagluluto ng ating chicken fillet. At siya nga pala yung ating chicken fillet ay minarinate ko na po yan. Nakamarinate na po yan ng 24 hours. At kung paano ko nga ba minarinate yung ating chicken fillet, minarinate ko lang po yan sa ating soy sauce manis. Ang soy sauce manis po ay medyo matamis-tamis ng konti. Pinigaan ko ng isang kalamansi. Siyempre, tinatanggalin yung buto. And then, nilagyan ko po siya ng maraming paminta. Ayan. So, yan na po yan. Ayan, at guys, napakabango at napakasarap po niyan. At sa ating pagluluto nga ng ating chicken fillet with a twist of pineapple. Yes, pineapple chunk. Ayan. At lalagyan din natin yan ng carrots na hiniwaiwa natin ng ganyang size. Meron din dyang baby potatoes. At syempre, hindi mawawala ang sili. Actually guys, dapat ang gagamitin natin ay bell pepper. But it happens na yan lang ang meron sa refrigerator ko. So yan na lang ang gamitin natin. At yung ating ngang garlic ay medyo minins ko ang pagkagayat. Ganon din ang ating onions. At yung ating ginger ay napakakunti lang guys ng ginger ha. Actually yan ay baka 0.4 lang, no? Or 0.3, ganon. Kunting-kunti lang talaga yan. Parang dumami lang kasi na mince, no? Meron din tayo ditong lemongrass or tanglad. Ayan, nakita nyo? Naka-mince lang yan, guys. Napakakunti lang ng tanglad, guys, ha? Yan po ay 0.2 lang. Napakakunti talaga. Naka-mince lang yan, kaya mukhang marami. Ayan. So, ayan yung ating mga ingredients. At ito pa yung ating gagamitin na iba pang ingredients. Gagamit tayo ng coconut milk at evaporada milk. Halika na at magluto na tayo. Sa pagigisa nga pala natin, tayo ay gagamit din ng butter. Ayan. So, butter, where are you? Sa mainit na frying pan, maglagay tayo ng oil. Ang gamit po natin ay sunflower oil. Dahil mainit na yung ating frying pan, madali lang uminit ang oil niyan, ilagay na rin natin ang butter. Ayan. Tutunawin lang natin diyan sa ating oil ang ating butter para mas may savor and extra aroma ang ating lulutuin. So ayan, una nating ilalagay ang lemongrass. Lagay na rin natin ang minced na ginger. Isunod na rin natin ang ating garlic. Hayaan muna natin na mag-golden brown ang mga yaan. Ayan.
So, nakita nyo, golden brown na siya at umalingaso na nga rin ang kanyang aroma, ang bango. Ilagay na natin ngayon ang ating onion. And then, mabilis lang mag-caramelize ang ating onions. Ilagay na natin ang ating baby potato. Ilagay na rin natin ang carrots. I-fry muna natin itong mga to. Ayan. Huwag na nating masyadong hintayin na mag-caramelize masyado yung ating onions. Ilagay na kaagad yung ating carrots and baby potato. At saka pala yung baby potato natin, hiniwa ko yan sa gitna. Pero bakit ba ayaw nila maghiwalay? Ayan. O, diba? So, ngayon, masyado nang nag-caramelize ang ating nilagay na onion. So, paano pa kung hinintay mo yun na lutong-luto na, di ma-overcook. Ayan guys, ayan. Finally, nahiwa na rin siya. Hiniwa ko yan sa gitna eh. Talagang, buti pa yung potato, ayaw nilang maghiwalay oh. Yung mga ka-relationship nyo, hiniwalayan na kayo. Ricardo. So, ayan mga guys. So, nakikita nyo, medyo toasted na yung ating mga ingredients, no? Ayan. So, look at that. Diba? So, now, ay ilalagay na natin yung ating marinated na chicken. Ayan. At pagkalagay nga natin ng marinated na chicken, ay haluin natin. And then, i-flatten lang natin sa frying pan yung ating mga chicken para sila ay magkaroon ng frying texture bago natin ilalagay yung pineapple and other more ingredients. Ayan. Guys, dapat guys ganito yung yung texture ng inyong mga garlic, onions, and nilagay nyo na ginger and lemongrass. Dapat ganyan ang texture guys, ha? Ayan, bago nyo ilagay ang chicken. Para makuha nyo yung lasa na gusto nyo ma-achieve. Siyempre, depende sa inyo, no? Kung ano yung preparation nyo. Ako guys, pag ako nagluluto nito, ganito. So, kailangan talaga magkaroon ng ganitong frying texture din ang aking chicken. And then, sa ganitong pamamaraan nga, ay may iwasan natin yung langsa. No? Anyway, yung ating chicken, wala na talagang langsa yan kasi yan po ay nakamarinate na. I mean, another savor lang. Mas masarap kasi, alam nyo ba, ang pagluluto ay nakukuha natin yung final ingredients and taste niyan sa ating paggigisa rin. And then, ngayon, ay medyo na-fry na ang ating chicken. Ilagay na natin ngayon ang ating chunk na pineapple. Haluin once again. So, ayan guys, ang bango. Grabe. And then, this time, maglalagay ako ng ating partner sa kusina na ginisa mix. At haluin natin ulit. Ayan. Tatakpan lang natin yan ng konting oras bago natin ilagay yung milk at gata, no? Para naman yung ating potato ay mas maluto pa. Takpan natin guys ng about 2 minutes only. And after 2 minutes, we will open it again. After 3 minutes na ating kinubiran, ilagay na natin yung ating sili. Guys, once again, dapat po ay bell pepper ang halo niya na sili. Wala lang akong bell pepper. Kaya ang inilagay ko itong sili na ito. Ayan, haluin ulit. This time, ilagay natin sa very low heat. Dahil tayo ay
maglalagay na po ng ating gata at milk. So, yung texture niyan ay ganyan ang sauce. Tingnan nyo guys. O, diba? So, dapat yung mga gulay na ilalagay nyo ay very dry lahat para hindi siya maging watery. First, ilagay na muna natin ang ating gata. Remember, tayo ay naka very low heat guys. Dahil pag hindi, magkakaroon ng burning texture ang inyong niluluto. Hindi nyo ma-achieve yung lasa na gusto nyong ma-achieve. Ayan. Pakalagay nga po natin ang gata. Ilalagay na rin po natin, isusunod na natin ang ating evaporada. Ayan. Maglagay tayo ng konting sugar just to balance the taste. Guys, konti lang po yung sugar ha, just to balance the taste. Now, ibalik na natin sa medium heat. Ayan. At hayaan nating kumulo. Ayan, ang bango-bango guys, promise. Itong methods na to guys, everyone will love it. Even your little ones, no? Yung maliliit nyong anak, magugustuhan to guys. Sobrang sarap nito guys, promise. Para kang kumain sa cozy restaurant. Actually, mas masarap pa to, no? Kaysa dun sa nakainan ko na isang cozy restaurant sa Manila. Grabe sarap guys. Look at the sauce. Picture ko yan. Ayan. Delicious. Wow, look at that. Ayan mga guys, wag nating ipa-dry ang sauce ha, para tayo ay may panglagay sa ating rice. Ayan. Napakasarap nito guys, promise. I'm telling you. Look at that. Ayan guys, so pwede na to guys. Pwede na yan, no? Halika, mag-plating na tayo. Off na natin ang fire. And jaran! Ayan, naluto na ang ating napakasarap na putahe for today. Look at that. Charan! Delicious! Sarap! Look at that, mga best! Ayan, ang ating napakasarap na putahe for today. Ayan, sa lahat ng mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please consider subscribe. And always, don't forget to write down your comment. For my revenue, Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. Guys, thank you so much for watching. And this is Tita Wena saying, I love you all guys. God bless. Wow, delicious. Bye guys. Thanks for watching. I love you all guys.